Umaga'y dumarating ng marahan, may liwanag na sumasayaw sa bintana. Kape sa tasa, may usok na payapa, at balita'y dumadaloy na parang hangin. Sa bawat pahina na aking binubuklat, may kwentong tahimik na nais magsalita. Hindi kailangang madaliin ang lahat, may oras ang mundo sa bawat galaw. Sa pagpapatuloy ng usaping pambansa, may pagtutok sa disaster preparedness plans. Pinangunahan ng mga ahensya ng gobyerno, kasama ang LGUs sa kani-kanilang lugar. Pinag-usapan ng early warning systems at mas mabilis na response mechanisms, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng baha, lindol at malalakas na ulan. Hindi man laging nasa balita ang paghahanda, ito ang pundasyon ng kaligtasan. Sa bawat drill at koordinasyon, may buhay na posibleng mailigtas. Kape at balita, marahang umaagos. Sa bawat sip, kwento'y lumalagos. Walang sigaw, walang ingay, tahimik lang inuunawa ang buhay. Sa ulat ng banking sector nitong linggo, may pagtaas sa paggamit ng digital payments. Mas maraming Pilipino ang umaasa sa e-wallets at online transactions. Dala ng convenience at bilis ng proseso, unti-unting nagbabago ang galaw ng pera, mula sa physical na salapi patungo sa mas modernong sistema. Para sa negosyo at mamimili, ito'y nagdudulot ng mas madaling access. Ngunit kasabay nito ang pangangailangan ng mas maingat na paggamit at seguridad. Kape at balita, marahang umaagos. Sa pagitan ng ingay at katahimikan ng lungsod, sa bawat sip may paalala na ang mundo'y hindi kailangang madaliin. Sa pagtatapos ng linggo ng pagninilay, mas ramdam ang katahimikan sa paligid. May mga simbahan na puno ng taong, ngunit tahimik ang bawat panalangin. Hindi lang ritual ang pinagdaraanan, kundi personal na paglalakbay ng bawat isa. Sa pagitan ng tanong at sagot, may espasyo para sa pag-unawa. Sa simpleng pag-upo at paghinga, may kapayapaang hindi madaling ipaliwanag, na sa kabila ng ingay ng mundo, may lugar pa rin ang katahimikan. Kape at balita, marahang umaagos. Sa pagitan ng ingay at katahimikan ng lungsod, sa bawat sip may paalala na ang mundo'y hindi kailangang madaliin. Sa larangan ng football at team sports, may kabataang Pilipino na lumahok. Sa regional youth tournament sa Asia, nagpapakita ng disiplina at galing. Habang sa professional leagues, patuloy ang laban. Sa basketball courts, pinagsasama ang karanasan at bagong talento. Sa bawat laban na sinusubaybayan, hindi lang panalo ang mahalaga, kundi ang paghubog sa karakter. Sa bawat pasa at galaw, may kwento ng teamwork at pangarap. Sa mundo ng teatro at performing arts, may mga stage productions na muling binubuhay. Mga kwentong Pilipino na isinasadula sa harap ng bagong henerasyon. Pinangunahan ng mga independent groups na naglalayong ibalik ang interes sa teatro. Hindi lamang para sa aliw, kundi para sa pag-unawa sa kultura. Sa musika, may mga live cafe performances
na bumabalik sa intimate na setting, kung saan ang bawat nota at liriko ay mas ramdam at mas personal. Sa pinakahuling ulat ng panahon, may rage ng high pressure area sa Hilaga, nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, habang sa silangang bahagi ng bansa may easterlies na nagdadala ng ulap at ulan. Sa Visayas at Mindanao may posibilidad ng thunderstorm sa hapon. Wala pang bagyong direktang papasok, ngunit patuloy ang pagbabantay sa galaw ng karagatan at hangin na laging may dalang pagbabago. Sa gabing lumipas, may muling naghintay sa tahimik na pag-ikot ng bola, at sa bawat numerong sumilip sa ilaw may kwentong sandaling nabuo. 5, 11, 19, 23, 34, 42, mga bilang na naging bahagi ng gabi. May ilan na napangiti sa resulta, at may ilan na muling maghihintay bukas. Sa simpleng laro ng pagkakataon, may paalala ng pag-asa na patuloy, na kahit hindi tiyak ang bukas, may dahilan pa rin para umasa. Unti-unting lumalamig ang tasa, habang ang araw ay ganap ng sumisikat. Ang balita'y naiwan sa pahina, ngunit ang diwa'y dala sa bawat sandali. Kapit balita sa isang payapang umaga, dahan-dahang inuunawa sa bawat kwento at bawat sit. Buhay pinagpapatuloy.